Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 361, Kabanata 361, pumunta sa impyerno at tanungin ang hari ng impyerno. Sa suntok na ibinato. Isang napakalaking golden dragon illusion ang umungal. Ito ay parang isang Nine Heavens divine dragon na bumababa sa mundo. Ang walang kapantay na golden dragon na ito, ang kahangahangang dragon might, ay hindi magagapi at nangingibabaw. Nanginginig ang lahat ng taong naruroon, nanginginig ang kanilang mga paa. Ang mga disipulong may mahinang paglilinang ay tuwirang natakot at naparalisa sa lupa. Damat, bata, lahat ako sa iyo. Sumigaw si Brock Ward, pinakikilos ang kanyang Truth Chi, Evil Chi, Yin Thunder, at Yin Fire sa sukdulan, at galit na pinaputukan ito ng palad. Isang palm shot, parang alon ng Evil Chi, Yin Thunder, at Yin Fire na umaakyat sa langit. 10,000 malisyosong kaluluwa ang umatake. Sa sandaling ito, ang kuha ng palad mula kay Brock Ward ay nakakatakot din sa sukdulan. Marahil, ang mga eksperto ng martial saint sa ibaba ay agad na papatayin ng palad na ito. Sa isang iglap, bang! Nagbanggaan ang mga palad, at isang tunog ng impact na umalangaw sa Nine Heavens ang sumabog. Sa itaas ng langit, ang mga ulap ay gamulong. Sa itaas ng parisukat, ang mga buhangin at bato ay pumailanglang sa langit. Nagbago ang kulay ng langit at lupa. Dumagundong. Isang sobrang nakakatakot na pagsabog ang umalangaw. Ang buong parisukat ay ganap na nawasak, at ang 7 natitirang daos na templo sa paligid nito ay sabay-sabay na gumuho. Ang pagbagsak ng bundok ay hindi na makayanan ang oras na ito ng paghaharap, at nagsimula itong patuloy na gumuho. Nagsimula ring manginig ang mga nakapaligid na bundok. Ang mga nagkalat na bato ay lumilipad, at ang usok at alikabok ay gamulong, na parabang ang katapusan ng mundo ay darating. Walang nakakaalam kung gaano katagal. Hanggang sa unti-unting tumigil ang malakas na lindol na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga lumilipad na buhangin at mga bato ay unti-unting nagkalat. Ang mga daos na templo sa bundok at ang parisukat ay naging mga guho. Ang buong bundok ay gumuho ng 10-10 metro. Lahat ay nakatingin sa harapan. Ang nakita lang nila ay si Brock Ward na nakahiga na duguan sa mga guho, dugong bumubulwak mula sa kanyang bibig, isang malagim na tanawin. Samantala, nakatayo si Manuel Bennett sa mga guho na ang isang paa ay nasa dibdib ni Brock Ward. Natahimik ang eksena. Napakatahimik na naririnig mo ang hangin at paghinga at pintig ng puso ng isa't isa. Walang inaasahan na ang matatalo sa huling paghaharap na ito ay si Brock Ward. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Manuel Bennett ay napakalakas. Isang martial saint expert ang binugbog. Sa sandaling ito, sa itaas ng mga guho. Tinitigan ni Brock Ward si Manuel Bennett, mahinang nagtanong, sino ka ba talaga? Sino ka ba? Magtanong ka sa hari ng impyerno sa impyerno. Bahagyang sabi ni Manuel Bennett, saka dinurog ng paa ang dibdib ni Brock Ward. Fu! Si Brock Ward ay bumulwak ng isang subo ng dugo at tuluyang namatay. Hanggang sa kanyang kamatayan, ang kanyang mga mata ay hindi pumikit, puno ng ayaw at takot. Sa sandaling ito, unti-unting lumulubog ang araw. Ang sinag ng papalubog na araw ay sumikat kay Manuel Bennett, na parabang binalutan ito ng sapi ng ginto, parang Diyos na bumababa sa lupa, na ikinagulat ng lahat ng taong naroroon. Ang mga disipulo ng 3 dakilang sekta ay mas sumasamba, humanga sa kanilang banal na talento. Ilang minuto pa itong tahimik. Magaling! 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 Ang batang kapatid ay isang natatanging martial artist at umabot sa langit sa spellcasting. Masyado siyang makapangyarihan. Ang lahat ng mga disipulo ng 3 dakilang sekta ay tuwang-tuwa at itinaas ang kanilang mga braso, na labis na nasa sabik. Itong kamangha-manghang gawa, binibigyan ko ito ng buong marka. Kinagat ni Barden Bard ang kanyang mga labi at may sinabi. Si Lily Teasdale ay matamang nakatitig kay Manuel Bennett, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ang kanyang dating layunin ay ang kanyang sariling master, at ngayon, ang kanyang layunin ay si Manuel Bennett. Sa sandaling ito,
Ang natitirang daan-daang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect ay nakita na ang sitwasyon ay tumalikod sa kanila at naghanda na tumakas. Huwag silang makatakas, patayin sila. Diretso ang utos ng babaeng naka-purple robe. Ang mga disipulo ng tatlong dakilang sekta ay sumugod at pinatay ang lahat ng natitirang mga disipulo ng Mysterious Doctor Sect. Walang awa si Manuel Bennett sa mga taong ito ng Mysterious Doctor Sect. Ang mga taong ito ay nagsagawa ng masasamang pamamaraan at tiyak na nakagawa ng maraming masasamang gawain. Kung hindi sila maalis, tiyak na mag-iiwan sila ng mga kaguluhan. Matapos patayin ang lahat ng mga alagad ng Mysterious Doctor Sect, ang mga sect master at elder ng tatlong dakilang sekta ay lumuhod pa sa isang tuhod at magalang na sinabi, "Salamat, batang kapatid, sa iyong matuwid na pagliligtas. Salamat, batang kapatid, sa pagpatay kay Brock Ward at sa pagpuksa sa isang malaking salot sa martial arts world." Ang mga disipulo ng tatlong dakilang sekta ay lumuhod din, "Salamat, batang kapatid, sa pagpatay kay Brock Ward at sa pagpuksa sa isang malaking salot sa martial arts world." Ang mga disipulo ng tatlong dakilang sekta ay lumuhod din sa isang tuhod. Sila ay ganap na nasakop ni Manuel Bennett. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "Bumangon kayong lahat, gaya ng sinabi ko, ang pagliligtas sa inyo ay bahagi lamang nito." Pagkatapos magsalita, naglakad si Manuel Bennett patungo kina Lily Teasdale at Barden Bard. Tumayo ang babaeng naka-purple robe at inakay ang tatlong matandang lalaki, magalang na sinabi, "Young brother, ako si Ivy Chaplin, ang sect leader ng Spread Moon Sect. Ang tatlong senior na ito ay ang tatlong elder ng Spread Moon Sect natin, sina Dulcie Malone, Elaine Whale, at Johnny Maxwell. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, kapatid?" "Ang pangalan ko ay Manuel Bennett." Sumagot si Manuel Bennett, at pagkatapos ay ipinakilala, "Ang dalawang ito ay aking mga kapatid, sina Lily Teasdale at Barden Bard." Tumango si Ivy Chaplin kina Lily Teasdale at Barden Bard, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Mr. Bennett, ang Spread Moon Sect namin ay gustong makipagkaibigan sa iyo, at umaasa kaming hindi ka tatutol." "Mr. Bennett, di ka tatutol." "Mr. Bennett, ako si Christopher Whale, ang sect leader ng Dragon God Sect, at sana ay makipagkaibigan ako sa iyo." "Mr. Bennett, ako si Jeremy Lesser, ang sect leader ng Primordial Chaos Sect, at gusto rin kitang kaibiganin." Sa puntong ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na baril at isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na kutsilyo ay dumating na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sa martial arts world, ang malakas ay palaging iginagalang. Ang lakas ni Manuel Bennett ay hindi kapani-pani, walang makapangyarihan at lubos na napagtagumpayan sila. Kaya, gusto nilang maging kaibigan ni Manuel Bennett. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Dahil dito tayo nagkita, ibig sabihin, nakatadhana tayong maging magkaibigan. Mukhang hindi naman kayo masasamang tao kaya makikipagkaibigan ako sa inyo." Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, tuwang-tuwa si Ivy Chaplin at ang iba pa. Nagmamadaling sinabi ni Ivy Chaplin, "Mr. Bennett, gusto kitang imbitahan na maging bisita namin sa Spread Moon Sect natin, ano sa tingin mo?" "Leader Chaplin, sa tingin ko ay dapat bisitahin muna ni Mr. Bennett ang ating Dragon God Sect. Hindi, mas mabuting bisitahin ang ating Primordial Chaos Sect bilang bisita." Magkasunod na nagsalita sina Christopher Whale at Jeremy Lesser, na gustong imbitahan si Manuel Bennett. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay na may ngiti at sinabing, "Sige, pwede ka nang tumigil sa pakikipagtalo. Pumunta kami ng dalawang kapatid ko sa Mountain City sa pagkakataong ito para lipulin ang Mysterious Doctor Sect. Ngayong nawasak na ang Mysterious Doctor Sect, may iba pa tayong dapat gawin at hindi na magtatagal sa Mountain City. Kaya, bibisita ako sa iyong lugar bilang isang bisita kapag mayroon akong oras sa hinaharap." Sabi ni Ivy Chaplin, "Dahil ayaw ni Mr. Bennett, hindi namin ipipilit. Gayunpaman, gusto naming imbitahan si Mr. Bennett sa hapunan ngayong gabi."
Nakatingin sa unti-unting dumidilim na kalangitan, nagpasya si Manuel Bennett na magpahinga sa Mountain City para sa gabi at magtungo sa Three Rivers Perkins family bukas. Kaya, tumanggo siya at sinabing, "Sige, sabay na tayong maghapunan." Iyan ay hindi ka panipaniwala. Tuwang-tuwa si Ivy Chaplin at sinabing, "Mr. Bennett, I'll book a hotel right now." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Ivy Chaplin, "Mr. Bennett, nag-book ako ng Dragon at Phoenix Pavilion room sa Lance Hotel. Ikaw, Mr. Tisdale, at Master Barden pumunta muna doon, at magkikita kami pagkatapos mong ayusin ang mga bagay dito." Sige. Tumanggo si Manuel Bennett at saka umalis sa Mysterious Doctor Sect kasama sina Lily Tisdale at Barden Bard. Kabanata 362, Kabanata 362, Gusto mo bang subukan? Matapos umalis sa Mysterious Doctor Sect, sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang dalawang kaibigan sa Lance Hotel sa Mountain City Center. Ang Lance Hotel ay isa sa mga nangungunang 5-star hotel sa Mountain City, na kilala sa high-end na luxury nito. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 upang kumain dito at 30,000 upang manatili para sa isang gabi. Pagkababa ng taxi ay dumiretso silang tatlo sa hotel. "Mga Ginoo, may reserba ba kayo?" Nakangiting sumalubong sa kanila ng isang waitress na naka-cheongsam. Sinabi ni Manuel Bennett, "Nagpareserba si Miss Chenying ng isang pribadong silid dito." "Oh." Tumango ang waitress bilang pag-unawa at magalang na sinabi, "Nag-book na si Miss Chenying ng pinakamagandang pribadong kwarto sa aming hotel. Mangyaring sundin ako, mga Ginoo." Dahil doon, dinala ng waitress si Manuel Bennett at ang kanyang mga kaibigan sa Dragon at Phoenix Pavilion Room. Ang buong pribadong silid ay napakalaki, halos 200 metro kwadrado, at ang palamuti ay lubhang maluho. Pagkapasok sa private room ay naupo silang tatlo. Ang waitress ay nagbuhos ng mga baso ng tubig para kay Manuel Bennett at sa kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay nagtanong, "Mga Ginoo, gusto mo bang mag-order ngayon?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Maghintay ng kaunti, mas marami tayong darating." "Of course, sir. If you need any assistance, please feel free to call me." With that, lumabas na ang waitress sa private room. Pagkasara ng pinto, sinampal ni Barden Bard ang kanyang mga labi at sinabing, "Brother Bennett, mukhang hindi naman ganoon kagaling ang Mysterious Doctor Sect kung tutuusin." Nabura sila sa loob lamang ng ilang minuto. Ngumiti si Lily Tisdale at sinabing, "Barden, sa tingin mo kaya nating talunin ang Mysterious Doctor Sect kung wala si Kuya Bennett?" Awkward na tumawa si Barden at umiling, "Kung wala si Brother Bennett, hindi ako mangangahas na atakihin ang Mysterious Doctor Sect." Ang mga matandang lalaki sa Mysterious Doctor Sect ay medyo malakas, si Brother Bennett lang ang makakapagpabagsak sa kanila. Tumingin si Lily Tisdale kay Manuel Bennett at nagtanong, "Kuya Bennett, ngayong nawasak na ang Mysterious Doctor Sect, kailan tayo pupunta sa Three Rivers Philip family?" Sumagot si Manuel Bennett, "Kakaroon lang namin ng isang malaking labanan ngayon, at kailangan naming bumawi. Kaya't magpahinga tayo dito ngayong gabi, at hindi pa huli ang lahat para umalis bukas ng umaga." "Sige, alis na tayo bukas." Tumango si Lily Tisdale bilang pagsang-ayon. Humigop ng tubig si Barden at sinabing, "Brother Bennett, ang tatlong dakilang sekta na iyon, Spread Moon Sect, Dragon God Sect, at Primordial Chaos Sect ay hindi man lang matalo ang Mysterious Doctor Sect. Napakahina talaga nila. Bakit natin gustong makipagkaibigan sa kanila?" Sumagot si Manuel Bennett, "Barden, nakikipagkaibigan ako batay sa kapalaran at kung gusto ko ang tao, kaysa sa iba pang mga pagsasaalang-alang. Hindi ko ba ituturing na magkaibigan kayo ni Lily Tisdale dahil pareho kayong mas mahina sa akin? Bukod dito, palaging magandang magkaroon ng mas maraming kaibigan kapag naglalakbay sa ibang bansa. Hindi natin pwedeng maliitin ang iba dahil lang sa mahina sila." "Sige, Kuya Bennett, natuto na ako." Nakangiting tumango si Barden. Sa sumunod na oras, nag-chat si Manuel Bennett at ang kanyang mga kaibigan habang hinihintay si Ivy Chaplin at ang iba pa na dumating.
Ngunit sa sandaling ito, kumatok, kumatok, kumatok. Kumtok mula sa labas ng pinto. Pumasok ka na, sabi ni Manuel Bennett. Itinulak ang pinto, at nagmamadaling pumasok ang waiter kanina. Pagkapasok niya, sinabi ng waitress, "Mga Ginoo, may gusto akong pag-usapan sa inyo." Anong problema? Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Ang waitress ay nagbigay ng isang tuyong tawa at sinabi, "Mga Ginoo, ito ay ganito. Ngayon ay may ilang bisita na gustong mag-book ng pribadong kwartong ito. Maaari mo bang ibigay ito para sa kanila?" Nang marinig ito, biglang nagdilim ang mukha ni Manuel Bennett. "We booked this private room first. Why should we give it up?" Eksakto. Nalungkot din si Barden, "Na-reserve na namin, ngayon gusto mong isuko na natin. Anong klaseng logic yan?" Ang waitress ay nag-aalangan na sinabi, "Mga Ginoo, ang mga bisita na nais ang silid na ito ay may malaking background, at ang aming hotel ay hindi nangangahas na saktan sila. Kung handa kang isuko ang pribadong silid na ito, agad kaming mag-aayos ng bagong silid para sa iyo. At ginagarantiya namin na ang mga gastos ngayong gabi ay magiging 50% off para sa bawat isa sa inyo." Lalo namang nadismaya si Manuel Bennett, nakasimangot, "Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba hindi namin kayang mag-consume sa hotel mo? I don't care if you can afford it or not, but this private room is mine tonight." Sa sandaling iyon, isang mayabang na boses ang umalangaw-ngaw. Lumingon si Manuel Bennett at ang kanyang mga kaibigan upang makita ang isang grupo ng mga nakaistilong, mararangyang binata at babae na naglalakad. Nangunguna sa kanila ang dalawang binata at isang babae. Nagpakitang mayabang ang tatlong kabataan, na parang walang pakialam sa iba. Napatingin si Manuel Bennett sa binata na nakaitim na sando at nakangiting sinabi, "Sino ka? Dahil lang sa sinabi mong gusto mo itong pribadong kwarto, kailangan naming ibigay ito sa iyo." Tumingin kay Manuel Bennett ang binata na naka-black shirt na may kakaibang ekspresyon, "Anak, hindi ka ba taga Mountain City? Hindi mo ako nakikilala." Sagot ni Manuel Bennett, "Hindi mahalaga kung taga Mountain City ako o hindi, kailangan ba talaga kitang kilalanin?" Ngumisi ang binata sa itim na kamiseta, "Anak, makinig kang mabuti. Ako ang panganay na anak ng Winkler family sa Mountain City, si Elijah Winkler." Pagkatapos sabihin iyon, itinuro niya ang isang binata at isang dalagang nakatayo sa tabi niya. "Ang dalawang ito ay mga kaibigan ko, ang young master ng Zack family na si Van Hubbard, at ang young mistress ng Franklin family na si Margaret Franklin." Ang isa sa mga entourage ay sumigaw at nagsabing, "Anak, ang Winkler, Zack at Franklin na pamilya ang nangungunang tatlong pamilya sa Mountain City. Ipinapayo ko sa iyo na isuko ang pribadong silid sa lalong madaling panahon, at huwag gumawa ng gulo para sa iyong sarili." Ngayon ay naunawaan na ni Manuel Bennett kung ano ang nangyayari. Ito ay isang grupo ng mga mayayamang bata sa ikalawang henerasyon. Tila ang mga ganitong uri ng mayayabang at dominanteng bata ay matatagpuan sa lahat ng dako. Kung ang mga taong ito ay nagsalita ng magalang, maaaring pumayag siyang magpalit ng mga pribadong silid. Kung tutuusin, ang pagkain kahit saan ay pareho. Gayunpaman, dahil ang mga mayayamang kabataang ito ay hindi magalang, natural na hindi rin siya magiging magalang. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Manuel Bennett, "Wala akong pakialam kung sino ka. Ang pribadong silid na ito ay inilaan muna namin, at hindi namin ito babaguhin. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa ibang private room." Nag-cross arm si Margaret Franklin at tumingin kay Manuel Bennett na parang tanga, "Anak, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng mga tao? Kami ay mula sa Winkler, Zack at Franklin na pamilya. How dare you compete with us for a private room? Hindi mo ba alam ang status natin sa Mountain City?" Nilero ni Manuel Bennett ang tasa ng tubig sa kanyang kamay, nakapikit, "Anong klaseng status, hayaan mong marinig ko." Buong pagmamalaking itinaas ni Margaret Franklin ang kanyang ulo, "Sa buong Mountain City, ang aming tatlong malalaking pamilya ang kumokontrol sa hangin at ulan, at walang nang ahas na salungatin kami. Hindi magkakaroon ng magandang wakas ang mga mangangahas na sumalungat sa ating tatlong malalaking pamilya.
Malamig na sabi ni Van Hubbard, bata, ayaw naming gumawa ng gulo ngayong gabi. Mas mainam na malaman mo ang lugar mo at huwag mo kaming guluhin. Nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett nang sinabi niya sa mahinang boses, dahil maganda ang mood ko ngayon, ayoko nang makaabala sa iyo, kaya umalis ka na. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito. Sina Elijah Winkler, Van Hubbard at Margaret Franklin, at ang kanilang grupo ay agad na nagalit. Anak, you dare talk to us like that? Are you looking for death? Sinama ng tingin ni Elijah Winkler si Manuel Bennett. Umangat ang ulo ni Manuel Bennett para tingnan si Elijah Winkler at sinabing, maraming tao ang nagsabi sa akin ng mga ganyan dati, pero sa huli, lahat sila ay nauwi sa masama. Gusto mo rin bang subukan? Kabanata 363, Kabanata 363, hindi ko hahayaan na madaling mamatay. Hehe. Malamig na tumikim si Elijah Winkler, itinuwid ang kanyang kwelyo at sinabing, matagal nang may nang-ahas na magsalita sa akin ng ganoon. Mukhang ngayon, kailangan kong bigyan ka ng ilang mga aralin upang ipakita sa iyo kung gaano ako kalakas. Habang nagsasalita siya, sumigaw siya patungo sa labas, lahat kayong mga fucker ay pumasok na dito ngayon. Hindi nagtagal, sumugod ang mahigit 10 bodyguard na nakasuot ng itim. Ang waitress, na nadama na ang mga bagay ay lumalala, mabilis na tumakas sa eksena. Ikinaway ni Elijah Winkler ang kanyang kamay, direktang nag-isyo ng utos. Bigyan mo sila ng isang bagbog, at pagkatapos ay itapon sila. Oo, young Master Winkler. Mahigit 10 nakaitim na bodyguard ang tumango bilang pagsang-ayon, at sinugod si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama ng may agresibong hangin. Si Elijah Winkler at ang kanyang mga kasama ay nanunood ng buong interes. Sa paglipas ng mga taon, ang sinumang nang ahas na pukawin sila ay palaging nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngayon ay walang pagbubukod. Bumantong hininga si Manuel Bennett at sinenyasan si Barden. Barden, it's your turn. Humarap ka sa kanila, at huwag kang pumatay ng sinuman. Sige. Ngumisi si Barden at tumayo, sinenyasan ang mga bodyguard na lumapit. Tara, paglalaruan ko kayong lahat saglit. Ang 10 o higit pang mga bodyguard ay nagsara kay Barden. Madaling naiwasan ni Barden ang kanilang mga pag-atake, nakipagkita sa kanila ng direkta. Sa isang iglap, ang buong pribadong silid ay napuno ng ingay ng mga pumuputok na suntok at hiyawan. Wala pang 3 minuto, lahat ng bodyguards ay nakahandusay sa lupa, humahagulgol sa sakit. Pinalakpakan ni Barden ang kanyang mga kamay at ngumisi, masyado kayong mahina. Hindi nyo man lang ako mabigyan ng warm-up. Paano kung magpadala ng mas may kakayahan na mga tao? Sa sandaling ito, si Elijah Winkler at ang kanyang mga kaibigan ay tulala. Hindi nila inaasahan na ang monghe na ito ay magiging napakalakas, madaling talunin ang kanilang mga sanay na bodyguard sa loob ng ilang segundo. Young Master Winkler, huwag mo silang sasaktan. Huwag mo silang sasaktan. Sa oras na ito, isang galit na boses ang nagmula sa labas ng pinto. Iyon ang waitress, na inakay ang isang medyo chubby, medyo may edad na lalaki sa silid. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang manager ng lobby ng hotel, si Brian Winslet. Pagpasok sa kwarto, nanlaki ang mga mata ni Brian sa gulat nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Galit na sinabi ni Elijah Winkler, Manager Brian, hiniling ko sa mga taong ito na ibigay ang kanilang pribadong silid, ngunit hindi lamang sila tumanggi, sinalakay din nila ang aking mga tauhan. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Na-overwhelm si Brian. Wala sa kanila, kasama na ang chairman ng hotel, ang maglalakas loob na gulo sa mga mayayamang batang ito sa ikalawang henerasyon. Sinubukan niyang pakalmein sila, young Master Winkler, pakiusap huminahon ka. Kakausapin ko sila. Naglakad siya papunta kay Manuel Bennett at sa kanyang mga kaibigan, nakangiti, mga ginoo, ang mga pamilyang Winkler, Zack, at Franklin ay hindi dapat ipagwalang bahala. Mas mainam na umalis ka sa silid na ito at humingi ng tawad kay young Master Winkler. Sa ganoong paraan, may lalagay natin ang lahat ng ito sa likod natin.
Makakaasa ka na kung gagawin mo ito, ang lahat ng iyong mga gastos sa aming hotel ngayon ay mapapawalang bisa. Sinulyapan ni Manuel Bennett si Elijah Winkler at ang iba pa at buong tatag na sinabi, may mensahe din ako para sa kanila. Hindi namin ibibigay ang pribadong silid na ito. Hindi kami hihingi ng tawad. Mabuti pang mawala sila bago ako magalit. Si Elijah Winkler at ang iba ay agad na nagalit. Manager Brian, huwag ka nang makialam sa bagay na ito. Dahil ang mga taong ito ay nagpipilit na manligaw kay kamatayan, pagbibigyan ko ang kanilang hiling. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Elijah Winkler ang kanyang mobile phone, handang tumawag. Itinuro ni Margaret Franklin si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama, malamig na bumantong hininga at sinabing, isang grupo ng mga bumpkin ang nang-ahas na lumaban sa amin. Magbabayad kayo ng mahal. Hintayin mo na lang ang kapahamakan mo. Ngumisi din si Van Hubbard at sinabing. Napabuntong hininga si Brian Winslet, mga ginoo, hindi ko na kayo matutulungan sa bagay na ito. Kayo na ang mag-ayos para sa inyong sarili. Sa sandaling ito, isang boses na naguguluhan ang dumating. Mr. Bennett, bakit ang daming tao, may nangyari ba? Sa isang iglap, lahat ng tao sa pribadong silid ay napalingon sa pasukan. Maya-maya lang, pumasok sa kwarto sina Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser. Para maimbitahan si Manuel Bennett para sa hapunan, espesyal silang nagbihis at nagpalit ng damit. Nang makitang pumasok si Ivy Chaplin at ang iba pa, ngumisi si Elijah Winkler, ano, itong mga taong ito ba ang hinihingi mo ng tulong? Matutulungan ba kayo ng matandang grupong ito? Nang marinig ito, sumimangot si Ivy Chaplin at magalang na tinanong si Manuel Bennett, Mr. Bennett, what the hell is going on? Head Chaplin, ito ang nangyari. Walang itinago si Manuel Bennett at sinabi kay Ivy Chaplin ang nangyari kanina. Matapos marinig ang mga sinabi ni Manuel, nagbago ng husto ang mukha ni Ivy Chaplin at saka nanlamig. Dumilim din ang mukha ni na Christopher Whale at Jeremy Lesser. Ngayon, sa wakas ay naging kaibigan na nila ang isang makapangyarihang individual na nanginginig sa mundo tulad ni Manuel Bennett, at nagkaroon ng karangalan na imbitahan siya para sa hapunan. Ngunit hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng ganitong uri ng bagay. Kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng mabuti, si Manuel ay maaaring labis na hindi nasisiyahan sa kanila. Malamig na tinitigan ni Ivy Chaplin ang tatlong tao ni Elijah Winkler at same time na sinabi, kayo ay mula sa pamilyang Winkler, Zach, at Franklin. Tama na yan. Elijah Winkler looked at Ivy Chaplin with disdain, ano, ikaw ba itong malaking tiyahin na tatayo para sa tatlong batang ito? Lalong nanlamig ang mukha ni Ivy Chaplin at nagtanong, are Elmore Winkler, Steve Hubbard, and Michael Franklin your fathers? Malungkot na sinabi ni Elijah Winkler, sino ka ba, nang ahas na tawagin ang aking ama sa kanyang pangalan. Bago pa bumagsak ang kanyang mga salita. Sampal. Diretsyong sinampal siya ni Ivy Chaplin. Napasigaw si Elijah Winkler sa sakit, lumipad palabas, at bumagsak sa pinto ng may boom. Ang kalahati ng kanyang mukha ay direktang namamaga, at umapaw ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Young Master Winkler. Kuya Winkler. Nagulat si Van Hubbard at Margaret Franklin, mabilis na humakbang pasulong upang tulungang tumayo si Elijah Winkler. Galit na sigaw ni Margaret Franklin kay Ivy Chaplin, how dare you hit Big Brother Winkler, you're dead. Mabangis ding sinabi ni Van Hubbard, you dare hit Big Brother Winkler, do you believe I'll make sure you never see tomorrow's sun? Ivy Chaplin sneered, wala akong pakialam kung tamaan ko ang batang ito, kahit dumating ang mga tatay mo, papatayin kita at hindi sila mangangahas na umutot. Sinabi ni Margaret Franklin, sino ka sa tingin mo, kahit na matapang na magsalita ng ganoong kalaking salita, hindi mo ba talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan? Tama na ang usapan, bilasan mo at tawagan ang iyong mga ama na sina Elmore Winkler, Steve Hubbard, at Michael Franklin. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting gawin mo ang sinabi sa iyo. Galit ding sigaw ni na Christopher Whale at Jeremy Lesser.
Sige, maghintay ka lang. Mabangis ang mga mata ni Margaret Franklin habang mabilis na inilabas ang kanyang mobile phone para tumawag. Inilabas din nina Elijah Winkler at Van Hubbard ang kanilang mga telepono para tawagan ang kanilang mga ama. Tahimik na pinanood ni Manuel Bennett, Lily Tisdale, at Barden Bard ang eksena ng hindi nagsasalita. Magalang na tumabi sina Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser. Hindi sila nang ahas na maupo bago neresolba ang usapin. Wala pang 20 minuto. Nagmula sa labas ng pinto ang magulong yabag. Sinong bastard ang naglakas loob na saktan ng anak ng Elmore Winkler ko, lumayas ka. Sinabayan ng galit na dagandong, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matikas na pag-uugali ay ang mga may-ari ng pamilya na sina Elmore Winkler, Steve Hubbard, at Michael Franklin. Sa likod nila ay isang grupo ng mga bodyguard na nagpapalabas ng aura ng mga martial artist. Kabanata 364, Kabanata 364, humingi ng tawad kay Mr. Bennett. Nang makitang dumating na ang mga padre de pamilya ng tatlong malalaking pamilya sa Mountain City. Sa sobrang takot ni Brian Winslet ay nanginig ang buong katawan at namutla ang mukha. Tapos na, malamang na lumaki pa ang sitwasyon. Dad, I'm glad narito ka na sa wakas. Dad, kung hindi ka dumating, ang iyong anak na babae ay binugbog. Dad, kailangan mong tumayo para sa amin. Nagmamadaling tumakbo sina Elijah Winkler, Margaret Franklin, at Van Hubbard. Galit na sinabi ni Elmore Winkler, gusto kong makita kung sino sa Mountain City ang maglakas loob na hawakan ka. Ako, si Elmore Winkler, ay sisiguraduhin na hindi sila makakatakas. Elmore Winkler, sinong sinasabi mo? Sinong hindi makakatakas dyan? Walang pakialam na tanong ni Ivy Chaplin. Sinong nagsasalita? Malamig na sigaw ni Elmore Winkler at biglang napalingon kay Ivy Chaplin. Gayunpaman, sa isang iglap ay nakita niya sina Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser. Biglang lumiit ang mga pupils ni Elmore Winkler, at nanginag ang buong katawan niya. Kinilig din sina Steve Hubbard at Michael Franklin, biglang namutla ang mukha. Tay, yan yung babaeng nakabangga sakin kanina. Tinuro ni Elijah Winkler si Ivy Chaplin at galit na sabi, papatayin kita. Napasigaw si Elmore Winkler sa gulat, at sa isang sampal, pinalipad palabas si Elijah Winkler. Kaagad, nagmadaling pumunta sina Elmore Winkler, Steve Hubbard, at Michael Franklin. Pagkalapit ng tatlo, lahat sila ay yumuko, lubos na gumagalang, tulad ng mga katulong na nakikipagkita sa kanilang mga amo. Pagbati kay Head Chaplain, Leader Whale, at Master Lloyd. Sa isang iglap, natahimik ang buong private room. Lahat ay tumingin kay Elmore Winkler at sa kanyang grupo na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ano ang nangyayari? Ang mga pinuno ng tatlong nangungunang pamilya sa Mountain City ay talagang napakagalang sa tatlong nasa katanghaliang gulang na mga taong ito. Lalo na sina Elijah Winkler, Van Hubbard, at Margaret Franklin, nakabuka ang mga bibig at tulala. Sa buong Mountain City, hindi pa nila nakita ang kanilang mga ama na napakagalang sa sinuman. Kahit na nakaharap sa itaas na antas ng Mountain City, ang kanilang mga ama ay hindi kailanman naging magalang. Si Ivy Chaplin ay malamig na tumingin kay Elmore Winkler at sa kanyang grupo, na nagsasabing, Elmore Winkler, Steve Hubbard, Michael Franklin, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay napakayabang ngayon. Ngayong gabi, inimbitahan namin ni Leader Whale, Master Lloyd, si Mr. Bennett sa hapunan, ngunit gusto ng iyong mga anak na kunin ang aming pribadong silid at gusto pa nilang salakayin ang aming natatanging panauhin na si Mr. Bennett. Sa tingin mo, paano natin dapat hawakan ang bagay na ito? Nang marinig ang mga salitang ito, si Elmore Winkler, Steve Hubbard, at Michael Franklin ay pawis na napagtanto na ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay nagdulot ng malaking sakuna ngayong gabi. Dapat mong malaman na ang kanilang tatlong pangunahing pamilya ay naging tatlong nangungunang pamilya sa Mountain City dahil sa suporta at proteksyon ng tatlong dakilang sekta.
Kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, ang tatlong dakilang sekta ay tiyak na aabandonahin ang kanilang tatlong pangunahing pamilya, at lipulin pa sila. Maliliit na hayop, halika rito ngayon. Galit na sigaw ni Elmore Winkler kay Elijah Winkler. Kayo din, pumunta kayo dito. Sinigawan din nina Steve Hubbard at Michael Franklin sina Van Hubbard at Margaret Franklin. Napagtanto din nina Elijah Winkler, Van Hubbard, at Margaret Franklin na may mali, ngunit hindi sila nang ahas na suwayan ang kanilang mga ama at nagmamadaling naglakad. Lumuhod ka! Sabay-sabay na sigaw nina Elmore Winkler, Steve Hubbard, at Michael Franklin. Dad, bakit kailangan nating lumuhod? Napatikip ng ngipin si Elijah Winkler at nagtanong. Kapag sinabi kong lumuhod ka, lumuhod ka. Don't fucking talk back. Muli siyang sinampal ni Elmore Winkler dahilan para matamba si Elijah Winkler sa lupa. Sinampal din nina Steve Hubbard at Michael Franklin sina Van Hubbard at Margaret Franklin sa lupa. Kumuha at humingi ng tawad. Munting hayop, bilasan mo at humingi ng tawad kung ayaw mong mamatay. Dumb dog, ano pang hinihintay mo? Sorry. Si Elmore Winkler at ang dalawa pa ay umungal ng malakas. Malamig na sinabi ni Ivy Chaplin, ang mga nasaktan ng tatlong taong ito ay hindi kami, ngunit ang aming natatanging panauhin, si Mr. Bennett. Dapat silang humingi ng tawad kay Mr. Bennett. Narinig mo ba yun? Humingi ka ng tawad kay Mr. Bennett. Sinampal muli ni Elmore Winkler si Elijah Winkler dahilan para mamaga ang buong mukha nito. Sina Elijah Winkler, Van Hubbard, at Margaret Franklin ay hindi nang ahas na sumuwi, at mabilis na yumuko ang kanilang mga ulo bilang paghingi ng tawad kay Manuel Bennett. I'm sorry, Mr. Bennett, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad, patawarin mo kami. Mr. Bennett, I won't dare to do it again. Hindi ka pa ba kumakain? Mas malakas. Sinipa ni Elmore Winkler si Elijah Winkler. Si Elijah Winkler at ang iba pa, na puno ng uhog at luha, ay patuloy na humingi ng tawad kay Manuel Bennett. Si Elmore Winkler ay naglabas ng isang stack ng mga tseke mula sa kanyang bulsa, nagsulat ng isang string ng mga numero, iniabot ito kay Manuel Bennett, at yumuko, Mr. Bennett, narito ang 30 milyon, mangyaring tanggapin ito bilang paghingi ng tawad. Sumulat din sina Steve Hubbard at Michael Franklin ng mga tseke para sa 30 milyon at ibinigay ang mga ito kay Manuel Bennett. Napansin din nila ang napakalaking paggalang nina Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser para kay Manuel Bennett. Talagang pambihira ang binatang ito. Kahit na hindi nila siya kayang kaibiganin, hindi nila siya kayang saktan. Lumingon si Ivy Chaplin kay Manuel Bennett at magalang na nagtanong, Mr. Bennett, ano sa palagay mo? Napansin din ni Manuel Bennett na parang kilala ni Ivy at ng dalawa pa si Elmore Winkler at ang mga kasama nito. Isinasaalang-alang na si Ivy at ang dalawa pang pinuno ng sekta, dapat niyang bigyan sila ng kaunting mukha. Kaya, tinanggap ni Manuel Bennett ang tseke at mahinahong sinabi, hindi ko nahahabulin pa ang usapin ngayon. Gayunpaman, iminumungkahi kong mas mahusay mong disiplinahin ang iyong mga anak upang maiwasang magdulot ng mas malaking problema para sa iyo sa hinaharap. Tama si Mr. Bennett. Paulit-ulit na tumango si Elmore Winkler, na nagsasabing, mula ngayon, tiyak na mas mahigpit kong didisiplinahin ang munting halimaw na ito. Hindi na namin kayong guguluhin habang kumakain kayo. Pagkasabi noon ay nagmamadaling umalis si Elmore Winkler at ang iba pa sa lugar. Pagkaalis ni Elmore Winkler at ng iba pa, sinabi ni Ivy Chaplin kay Brian Winslet, maghanda ng ilan sa iyong mga signature dish at magdala ng ilang bote ng pinakamasarap mong alak. Oo, oo. Pakihintay sandali. Paulit-ulit na tumango si Brian Winslet at lumabas ng private room kasama ang waitress. Pagkaalis ni Brian Winslet at ng iba pa, umupo silang lahat sina Ivy Chaplin, Christopher Whale, Jeremy Lesser, at ang anim na elder. Humingi ng paumanhin si Ivy Chaplin, Mr. Bennett, I'm really sorry. Inimbitahan ka namin para sa hapunan, ngunit hindi namin inaasahan ang ganitong uri ng insidente. Ayos lang.
Umiling si Manuel Bennett at nagtanong, Head Chaplain, curious ako, ano ang relasyon mo at ng three major families sa Mountain City? Sumagot si Ivy Chaplain, Mr. Bennett, maaaring hindi mo alam, ngunit ang tatlong malalaking pamilyang ito ay talagang sinusuportahan ng ating tatlong dakilang sekta, at tinutulungan nila tayong pamahalaan ang ilan sa ating mga sekular na negosyo. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Hinawakan ni Christopher Whale ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Bennett, maraming salamat ngayon. Kung hindi ka nagpakita, nalipol na kami. Si Manuel Bennett ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagsasabing, dahil lahat tayo ay magkaibigan, hindi na kailangang magpasalamat. Sa sandaling iyon, kinuha ni Ivy Chaplain ang isang kahon ng sandalwood at iniabot ito kay Manuel Bennett, na nagsasabing, Mr. Bennett, alam ko na ang isang taong kasing halaga mo ay maaaring hindi masyadong interesado sa pera. Kaya, naghanda ako ng ilang mga panggamot na materyales para sa iyo upang makatulong sa iyong paglilinang. Bagamat ang Reg Along ito ay walang halaga kumpara sa iyong Nagel iligtas buhay na biyaya, sana ay tanggapin mo ito bilang tanda ng aking pagpapahalaga. Oo, naghanda din kami ng regalo para sa iyo. Naglabas din sina Christopher Whale at Jeremy Lesser ng mga sandalwood box at ibinigay kay Manuel Bennett. Kabanata 365, Kabanata 365, kulang pa rin ng 5 uri. Binuksan ni Manuel Bennett ang tatlong kahon at sumulyap, biglang nabigla ang puso niya. Napabulalas siya, maaaring ito ay 7 stars grass, red spirit root, at dragon scale fruit. Ngumiti si Ivy Chaplain at tumango, si Mr. Bennett ay talagang may kaalaman at may kaalaman. Tama, ito ang 7 stars grass, red spirit root, at dragon scale fruit. Sabi ni Bennett, ang tatlong materyal na panggamot na ito ay lubhang mahalaga. Sigurado ka bang gusto mong ibigay ang mga ito sa akin? Ang tatlong materyal na panggamot na ito ay hindi lamang nakakatulong sa paglilinang ngunit ito rin ang tatlong kinakailangang materyales para sa pagdadalisay ng spirit condensation peel. Siyempre, mayroon pa ring 5 iba pang materyales na nawawala. Hanggat available ang lahat ng 8 materyales, maaari niyang pinuhin ang spirit condensation peel para tulungan siyang makapasok sa susunod na kaharian, ang spirit concentration stage. Natawa si Ivy Chaplain, Mr. Bennett, compared to your life-saving grace, these things are nothing. Tumango si Christopher Whale, oo, Mr. Bennett, hindi mo lang nailigtas ang buhay namin, kundi tinulungan mo rin kaming alisin ang mysterious doctor sect. Ang dakilang kabaitang ito ay hindi maihahambing sa mga bagay na ito. Tumawa si Jeremy Lesser, Mr. Bennett, hindi na kailangang maging magalang. Kunin mo na lang. Sige, salamat sa lahat. Tinanggap ni Manuel Bennett ang mga panggamot na materyales at pagkatapos ay tumingin kay Ivy Chaplain at sa iba pa, nagtanong, tiyak na nagdusa kayong lahat ng malubhang pinsala sa loob, tama ba? Napabuntong hininga si Ivy Chaplain, oo, mahina ang ating lakas, at hindi tayo kalaban sa mga matandang iyon, kaya nasaktan tayo sa kanila. Upang ganap na mabawi, natatakot akong magtatagal ito. Sinabi ni Bennett, dahil natanggap ko ang iyong mga regalo, hayaan mong pagalingin kita. Ha! Saglit na natigilan si Christopher Whale at nag-aalinlangan na nagtanong, Mr. Bennett, alam mo rin ba ang mga medikal na kasanayan? Buong pagmamalaking sinabi ni Barden Bard, Sect Leader Whale, kamangha-mangha ang medical skills ng Kuya Bennett ko. Mail iligtas pa niya ang mga pasyenteng huminga na lang. Tumango rin si Lily Tisdale. Ilang beses na niyang nasaksihan ang mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett at labis siyang humanga. Nang marinig ang mga salita ni Barden Bard, si Ivy Chaplain at ang iba ay nagpakita ng pagtataka at kasiyahan sa kanilang mga mukha. Pinagsalikop ni Ivy Chaplain ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, guguluhin natin si Mr. Bennett. Walang problema, maliit na bagay lang. Ngumiti si Manuel Bennett, maghintay hanggang mapagaling ko kayong lahat. Ang mga ulam ay dapat ihain na. Pagkatapos ay maaari tayong mag-inuman ng mabuti. Pagkasabi noon, inilabas ni Bennett ang kanyang mga pilak na karayom at sinimulang pagalingin si Ivy Chaplain at ang iba pa.
Sa una, si Ivy Chaplin at ang iba pa ay kalahating naniniwala sa mga kasanayang medikal ni Bennett. Ngunit matapos masaksihan ang kanyang kakayahan sa acupuncture, sila ay natigilan at namangha. Walang kamalay-malay, kalahating oras na ang lumipas. Matapos pagalingin ang huling tao, binawi ni Bennett ang mga pilak na karayom at sinabi, ilipat ang iyong mga katawan at tingnan kung ano ang iyong nararamdaman. Agad na tumayo si Ivy Chaplin at ang iba pa, palihim na inilipat ang kanilang enerhiya, at ginalaw ang kanilang mga katawan. Makalipas ang ilang minuto. Ayos lang, gumaling na ang internal injuries ko. Kung pagalingin natin ang sarili natin, aabutin ng ilang buwan bago gumaling. Hindi ko inaasahan na gagaling mo kami sa ganoong kaikling panahon. Nakakamangha. Divine Doctor, Mr. Bennett, ikaw ay tunay na Divine Doctor. Tuwang-tuwa si Ivy Chaplin at ang iba pa, na mas lalong humahanga kay Manuel Bennett. Pinagsalikop ni Jeremy Lesser ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Bennett, hindi ko akalain na magkakaroon ka hindi lamang ng mga pambihirang kasanayan sa martial arts kundi pati na rin ng mga pambihirang kasanayan sa medisina. Kami ay lubos na kumbinsido ngayon. Sinabi ni Ivy Chaplin, Mr. Bennett, napakalakas ng iyong martial arts at medical skills. Isa ka bang disipulo ng ilang dakilang sekta? Umiling si Bennett, wala akong sekta. Ang mga kakayahang ito ay itinuro sa akin ng aking Panginoon. Wala kang sekta. Lalong namangha si Ivy Chaplin, mukhang hindi ordinaryo ang iyong amo. Curious na tanong ni Christopher Whale, Mr. Bennett, pwede ko bang tanungin ang pangalan ng master mo? Hindi ko rin alam ang pangalan ng aking amo. Umiling si Manuel Bennett. Sabi ni Jeremy Lesser, mukhang reclusive expert ang master mo sa East Nation. Kung may pagkakataon, gusto ko talaga siyang makilala. Hindi na tinalakay ni Bennett ang tungkol sa paksa ng kanyang master. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nag-edit ng pill recipe sa kanyang memo. Then, he handed the mobile phone to Ivy Chaplin, this is a pill recipe. Bukod sa 3 medicinal materials na binigay mo sa akin, 5 pa ang kulang. Kung maaari, sana ay matulungan mo akong kolektahin ang 5 materyales na panggamot na ito. Kinuha ni Ivy Chaplin ang mobile phone at hindi makapaniwalang tiningnan ito, Mr. Bennett, marunong ka rin mag-refine ng pills. Medyo alam ko. Tumango si Manuel Bennett at saka kumuha ng 3 Gathering Spirit pills at ibinigay kay Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser. Ito ang mga Gathering Spirit pills na pinino ko para tulungan ka sa iyong cultivation, bilang kabayaran ko sa iyo. Siyempre, kung matutulungan mo akong mahanap ang 5 material na panggamot na ito, mas maraming salamat sa hinaharap. Naramdaman ni Ivy Chaplin at ng 2 pa ang mga table tas at bigla silang natigilan. Sumigaw si Christopher Whale, napakagandang espiritual na enerhiya. Kung kukunin ko ito, ang aking paglilinang ay maaaring maabot ang mas mataas na antas. Mabilis na sinabi ng isang elder mula sa Dragon God Sect, Dragon Soar, tingnan ko. Nagmamadaling iniabot ni Christopher Whale ang Gathering Spirit Pill. Maingat na sinuri ng matanda ang tableta, naramdaman ito saglit, at hindi maiwasang manginig sa pananabik. Tuwang-tuwang sabi niya, ito ay isang dekalidad na elixir. Kung kunin ito ng isang innate perfect martial artist, maaari silang pumasok sa Grandmaster realm. Kung makukuha ito ng isang Grandmaster perfection, maaari silang pumasok sa Great Grandmaster. Kahit na, kung kunin ito ng isang Great Grandmaster, ang kanilang cultivation ay masisira. Ang isa pang elder ay nagsabi, ang ganitong uri ng elixir ay talagang hindi mabibili ng salapi. Kung ito ay isusubasta sa isang auction, ito ay tiyak na kukuha ng napakataas na presyo. Noon lang napagtanto ni na Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser ang halaga ng elixir na ito. Nanlaki ang mga mata ng lahat, nakatingin kay Manuel Bennett na para bang nakatingin sa isang godman. Hindi nila inaasahan na si Bennett ay hindi lamang isang martial arts master, isang medical master kundi isang alchemy master din. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila at hindi nakakapinsala.
Huminga ng malalim si Ivy Chaplin at sinabing, Mr. Bennet, napakamahal ng elixir na ito. Hindi namin ito matatanggap. Tungkol sa bagay na iyong binanggit, tiyak na gagawin namin ito at magsusumikap na tulungan kang mangolekta ng natitirang 5 materyales sa gamot. Tumawa si Manuel Bennet, dahil naibigay na ito, wala nang dahilan para bawiin ito. Itago mo ito. Hanggat matutulungan mo akong mangolekta ng mga natitirang elixir, bibigyan kita ng higit pang gathering spirit pills. Salamat, Mr. Bennet. Mr. Bennet, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Tiyak na tutulungan ka naming mahanap ang 5 gamot na ito. Si Ivy Chaplin at ang iba ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat at ginawang malinaw ang kanilang mga intensyon. Hinawakan ni Manuel Bennet ang kanyang mga kamay, well, ito ay mahirap para sa inyong lahat. Hindi nagtagal, nakahain na ang alak at mga pinggan. Si Bennet at ang iba ay nag-inuman at nagkwekwentuhan habang nagsasaya. Hanggang sa mga 9:00 ng gabi ay natapos ang hapunan. Pagkatapos magpaalam kay Ivy Chaplin at sa iba pa, sina Manuel Bennet, Lily Teasdale, at Barden Bard ay nagtungo sa kanilang marangyang suite sa itaas. Sabi ni Bennet, Lily, Barden, magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Aalis tayo bukas ng umaga papuntang Three Rivers. Oo. Tumango sina Lily Teasdale at Barden Bard, at pagkatapos ay lumabas sila ng silid at pumunta sa kanilang sariling mga silid. Pagkaalis ni Teasdale at Barden, naligo si Bennet at pagkatapos ay umupo sa kama upang simulan ang kanyang paglilinang. Kabanata 366, Kabanata 366, Mass Poisoning. Bandang 9:30 p.m. River City, Central Hospital. Sa loob ng meeting room sa ika-6 na palapag. Maliwanag ang mga ilaw. Si Lord Tennant ay nakikipagpulong sa isang grupo ng mga dumadating na manggagamot. Sinulyapan niya ang oras at sinabing, sige, gabi na. Itigil na natin ang pagpupulong ngayon. Maliban sa mga doktor na naka-duty, lahat ng iba ay dapat umuwi at magpahinga ng maaga. Ang mga doktor ay tumango at naghanda sa pag-alis, kinuha ang kanilang mga gamit. Ngunit sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng meeting room. Isang nurse ang sumugod at sumigaw, Director Tanner, may emergency, malaki. Nagulat si Lord Tennant at nagtanong, ano ang nangyari? Nagmamadaling sinabi ng nurse, ngayon lang, isang ambulansya ang nagdala ng 16 na bata. Ang mga batang ito ay walang malay, na may mahinang vital signs, at ipinadala sa emergency room. Ano? 16 na bata. Nagbago ang mukha ni Lord Tennant, at tinanong niya, anong sakit ang mayroon ng mga batang ito? Mukha ring gulat na gulat ang ibang mga doktor sa kwarto at napalingon sa nurse. Sumagot ang nurse, sinuri na sila nina Dr. Lee at Dr. West, ngunit wala silang mahanap. Gayunpaman, sinabi ng 2 doktor na ang 16 na bata na ito ay maaaring nalason, at ito ay parehong uri ng lason para sa kanilang lahat. Nalason. Kumunot ang noo ni Lord Tennant at sinabing, tara na at tingnan natin. Dahil doon, nagmamadaling pinalabas ni Lord Tennant ang mga doktor na dumadalaw sa meeting room at tinungo ang 4th floor rescue room. Sa oras na ito, bukas pa rin ang mga ilaw ng emergency room, na nagpapahiwatig na ang 16 na bata ay ginagamot pa. Ang mga pamilya ng mga bata ay sabik na naghihintay sa pasukan. Doktor, iligtas mo ang anak ko, iligtas mo ang anak ko. Doktor, luluhod ako para sa iyo. Basta't nailigtas mo ang aking anak, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Mga doktor, nakikiusap ako sa inyo. Nakiusap ang mga pamilya ng mga bata nang makita nilang dumating si Lord Tennant at ang iba pa. Malakas na sinabi ni Lord Tennant, please rest assured, everyone, we will do our best to treat your children. Bago pa siya makatapos, gumawa ng paraan. Mangyaring gumawa ng paraan. Sigaw mula sa malayong koridor. Tumangala si Lord Tennant at ang iba pa at nakita nila ang sunod-sunod na mga stretcher na itinutulak. May batang nakahiga sa bawat stretcher. Nagmamadaling naglakad si Lord Tennant at ang iba pa. Ano ang sitwasyon ng mga batang ito? Mabilis na tanong ni Lord Tennant sa isa sa mga doktor.
Sumagot ang doktor, Direktor Tanner, ang mga batang ito ay may parehong mga sintomas tulad ng mga dinala kanina. Tila lahat sila ay nalason. Ang mga batang ito ay lahat ay lubhang nagpababa ng temperatura ng katawan, ang kanilang mga immune system ay nawasak, ang kanilang paghinga ay mahina, ang kanilang mga tibok ng puso, at sila ay nananatiling walang malay. Ang sitwasyon ay kapansin-pansing pare-pareho. Ngunit kung ano ang eksaktong nangyari, hindi pa kami sigurado. Kumunot ang noo ni Laird Tennant habang nagtatanong, ilang bata na ba ang dinala sa oras na ito? 10. Sumagot ang doktor, na nagpatuloy, at marami pang mga bata ang pinapadala. Isa pang 10. Paano nangyari ito? What on earth is going on? Bakit biglang maraming bata na may parehong sintomas? Naikuyom ni Laird Tennant ang kanyang mga kamao at nagdilim ang kanyang mukha. Isang babaeng doktor ang nag-aalalang nagtanong, Director Tanner, wala tayong sapat na emergency room, doktor, o kama ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Huminga ng malalim si Laird Tennant, sinusubukang manatiling kalmado hanggat maaari. Tumingin siya sa ilang doktor at nagutos, kayo na ang bahala sa ilang bagay. Una, makipag-ugnayan sa ibang mga ospital ngayon, at ipadala sa kanila ang mga doktor at nurse para sa suporta. Pangalawa, ilipat ang mga pasyenteng may banayad na kondisyon sa aming ospital sa ibang mga ospital, at ibigay ang lahat ng kama sa mga bata. Pangatlo, bumalik ang lahat ng mga doktor na nakalib. Oo. Tumango ang mga doktor at nagmamadaling nagtungo sa mga gawaing itinalaga ni Laird Tennant. Sa mga susunod na oras, sunod-sunod na dumating ang mga ambulansya mula sa malayo, huminto sa pasukan ng Central Hospital. Sunod-sunod na bata ang binuhat pababa mula sa mga ambulansya. Parami ng parami ang mga bata na dinala. Dahil walang sapat na kama, ang bulwagan at koridor ay napuno ng mga kama. Puno ang buong Central Hospital. Bandang 1 a.m. Conference room sa ika-6 na palapag. Nagpatawag ng pulong si Laird Tennant kasama ang mga pangunahing doktor. Napakabigat ng atmosphere sa conference room. Mataimtim na sinabi ni Laird Tennant, lahat, pag-usapan ang sitwasyon ng mga batang ito. Sumimangot ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking doktor na may maikling buhok. Maaaring makuha ang paunang conclusion sa pamamagitan ng mga resulta ng pagsusuri. Malaki ang posibilidad na ang mga batang ito ay nalason, posibleng sa pamamagitan ng isang bagong uri ng virus, na tinatawag nating S-virus. Para sa S-virus na ito, maaari na lamang nating mapanatili ang mga vital sign ng mga bata. Walang panlunas, at wala kaming ideya kung paano gagamutan ang mga ito. Idinagdag ng isang babaeng doktor na may kulay pilak na salamin, bukod dito, nalaman namin na ang mga edad ng mga batang ito ay nasa pagitan ng 7 at 13 taong gulang. At, lahat sila ay nagmula sa iisang paaralan. Same school. Natigilan si Laird Tennant at nagtanong, saang paaralan sila nanggaling? Sumagot ang babaeng doktor, River City Experimental Primary School. River City Experimental Primary School. Saglit na nagulat si Laird Tennant bago same time na sinabing, sa palagay ko ay hindi ito nagkataon. May mali siya kayang nilason sila. Ilang beses na siyang nakatagpo ng mga ganitong kaso, kaya ginawa niya ito ng hula. May posibilidad. Tumango ang babaeng doktor at sinabing, ngayon lang, nakipag-ugnayan ako sa River City Headquarters, at nagpadala na sila ng mga tao para mag-imbestiga. Marahil ay magtatagal bago bumalik ang mga resulta. Sa sandaling ito, iminungkahi ng isang matandang doktor na may kulay abo na buhok, Director Tanner, dahil naliligaw tayo ngayon, sa palagay ko ay mas mabuting lumapit si Elder Holman at ang iba pa. Marahil sa tulong nila, baka magkaroon tayo ng mga bagong insight. Sinabi ni Laird Tennant, nakipag-ugnayan na ako kay Elder Holman at sa iba pa. Dapat ay papunta na sila. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Pumasok ka na. Sagot ni Laird Tennant. Itinulak ang pinto. Pumasok sina Joan Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele. Nagmamadaling sinalubong sila ni Laird Tennant, Elder Holman, Mr. Clancy, Mr. Hans, Mr. Steele,
I'm sorry for disturbing your rest so late. Ikinaway ni Joanne Holman ang kanyang kamay at sinabing, para sa kapakanan ng mga batang ito, wala iyon. Tumango si Laird Tennant. Sa lalong madaling panahon, napansin niya ang magandang puting babae na sumunod sa kanila. Agad siyang nagulat, President Elinda, nandito ka rin. Sabi ni Elinda, Director Tanner, natututo ako ng tradisyonal na gamot kay Elder Holman sa mga araw na ito. Nabalitaan ko lang ang nangyari dito, kaya gusto kong pumunta at tingnan. Tumango si Laird Tennant, napakaganda. Sa tulong ni Pangulong Elinda, tumaas ang pagkakataon nating mailigtas ang mga batang ito. Direktang sabi ni Elinda, huwag na tayong mag-aksaya ng oras, Direktor Tanner. Ipakita mo sa akin ang resulta ng pagsusulit ng mga bata. Dito, kinuha ni Laird Tennant ang inspection report at ibinigay kay Elinda. Kabanata 367, Kabanata 367-436 mga bata. Kinuha ni Elinda ang check report at binasa saglit, nagsalubong ang mga kilay. Sinabi niya, ayon sa mga resulta, madaling makita na ang mga batang ito ay talagang nahawahan ng isang bagong uri ng virus. Bukod dito, ang virus na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa atay at bato ng mga batang ito. Kung hindi magamot kaagad, malamang na mawalan ng buhay ang mga batang ito. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ulat ng tseke, mahirap pa ring malaman kung ano ang eksaktong nangyayari. Pakiusap, dalhin mo ako upang makita ang mga bata. Idinagdag ni Joanne Holman, dapat din nating suriin ang mga katawan ng mga bata mismo upang matukoy kung maaari silang gamutin. Sige, sumama ka sa akin. Tumango si Laird Tennant at pagkatapos ay inakay sina Elinda, Joanne Holman, at iba papalabas ng conference room at papunta sa isang ward sa ikalimang palapag. Sa medyo maliit na ward, 6 na kama ang kasalukuyang okupado. Bawat kama ay may nakahiga na bata. Sa sandaling ito, ang mga bata ay nasa IV drips at inaalagaan ng ilang mga nurse. Ang mga bata ay walang malay, ang kanilang mga mukha ay namutla, na nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng pagkalason. Sa sandaling pumasok sina Elinda, Joanne Holman, at iba pa sa ward, sinimulan agad nilang suriin ang pisikal na kondisyon ng mga batang ito. Nang matapos ang pagsusulit, sinabi ni Joanne Holman sa malalim na boses, Direktor Tanner, nalaman ko na ang mga batang ito ay may mahinang pulso, mabagal na tibok ng puso, at ang kanilang atay at bato ay dumanas ng matinding pinsala. Bukod dito, may ilang uri ng mga lason na natitira sa kanilang mga katawan. Tumango si Elinda, ang mga resulta ng eksaminasyon ko ay halos kapareho ng kay Elder Holman. Gayunpaman, nalaman ko na bukod sa natitirang mga lason, mayroon ding ilang bakas na elemento ng kemikal na natitira sa mga katawan ng mga bata. Tumango rin sina Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele, malinaw na nagpapahiwatig na magkatulad ang kanilang mga resulta ng pagsusulit. Agad na nagtanong si Laird Tennant, Elder Holman, Pangulong Elinda, mayroon ka bang paraan para tretuhin sila? Umiling si Elinda, hanggang sa naiintindihan ko ng malinaw ang mga lason at bakas na elemento na natitira sa katawan ng mga batang ito, hindi ko sila magamot. Kumunot ang noo ni Joanne Holman, maaari kong subukan, ngunit kung maaari kong gamutin ang mga batang ito, wala akong gaanong tiwala. Sinabi ni Laird Tennant, Elder Holman, may pag-asa man o wala, mangyaring subukan ito. Wala tayong oras na mawawala pagdating sa sitwasyon ng mga bata. Hindi sila makapaghintay. Okay, then I'll give it a try. Tumango si Joanne Holman at saka binuksan ang kahon ng gamot na dala niya, inilabas ang mga pilak na karayom, at sinimulang ilapat ang mga ito sa isang bata sa isa sa mga kama. Dahil itinuro sa kanya ni Manuel Bennett ang kumpletong, nagbabalik na 9 na karayom, ay tinututukan niya ang partikular na hanay ng mga diskarte sa panahong ito. Bagamat hindi pa siya sanay, nakagawa siya ng makabuluhang pag-unlad. Sa bawat pilak na karayom na nahuhulog, unti-unting bumabalik ang kulay ng mukha ng bata. Hanggang sa nahulog ang ika-9 na karayom na pilak. Si Elinda ay nagsagawa ng isa pang pagsusuri, at sinabing may kagalakan,
ang tibok ng puso ng batang ito ay bumilis, ang kanyang paghinga ay naging mas matatag, at ang kanyang mga vital sign ay nagpapatatag. Talaga. Ang galing lang. Ganyan ang tunay na kakayahan ni Dr. Holman, talagang kahanga-hanga siya. Mukhang maliligtas ang mga bata. Natuwa rin ang ibang mga doktor. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimulang manginig ang bata sa kama, namutla na naman ang mukha. Nagbago ang mukha ni Elinda, at napabulalas. Nako, bumagal na naman ang tibok ng puso ng bata, humihina na ang paghinga niya, at bumabagsak na naman ang vital signs niya. Lahat ng tao sa silid ay muling nakaramdam ng paninikip ng kanilang mga puso. Napabuntong hininga si Joanne Holman at umiling, mukhang mapait, masyadong maraming uri ng mga lason sa katawan ng batang ito, at ang mga ito ay masyadong komplikado. Hindi ko ma-neutralize ang mga ito. Huminga ng malalim ang lahat ng tao sa kwarto. Akala nila ay mapapagaling ni Joanne Holman ang bata, ngunit tila imposible pa rin. Tiniyak siya ni Lord Tennant, Elder Holman, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Alam kong ginawa mo na ang iyong makakaya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, mukhang ang kailangan nating gawin ngayon ay i-maintain ang vital signs ng mga bata at hintayin ang resulta ng investigasyon mula sa General Office. Kung maaari nating malaman ang pinagmulan ng virus, marahil ay magkakaroon tayo ng paraan upang gamutin sila. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, wala silang magawa at maaari lamang nilang hintayin ang mga resulta ng investigasyon. Mabilis lumipas ang oras. Hindi na malayan, isang gabi na pala ang lumipas. Magulo ang Central Hospital sa buong gabi. Ang bilang ng mga batang ipinadala ay patuloy na dumarami. Hanggang madaling araw na wala nang pinadalang bata. Bandang 7:00 ng umaga. Sa loob ng conference room. Si Lord Tennant, Elinda, Joanne Holman, at iba pa ay napuyat buong gabi sa paghihintay ng mga resulta. Sa oras na iyon, natapos ng isang doktor ang isang tawag sa telepono, nakahinga ng maluwag, at sinabing, Direktor Tanner, wala ng mga bata na ipinadala hanggang madaling araw. Nagtanong si Lord Tennant sa malalim na boses, ilang mga bata ang naipadala sa kabuuan. Sumagot ang doktor, 436. 436. Nang marinig ang numerong ito, nang inig si Lord Tennant at namutla. Ito ay tungkol sa 436 na kabataang buhay. Kung hindi sila nabigyan ng tamang pagtrato, magkakagulo ang buong River City. Ito ang magiging pinakamalaking medikal na insidente sa kasaysayan ng medikal na larangan ng East Nation. At siya, bilang dean, ay hindi maipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nagulat din sina Elinda at Joanne Holman at iba pa sa numerong ito. Ang doktor na ito ay patuloy na nagsabi, Direktor Tanner, ngayon maraming mga mamamahayag ng media mula sa River City ang sumugod, na nagsasabing gusto nilang iulat ito. Ano ang dapat nating gawin? Mabigat na pinunasan ni Lord Tennant ang kanyang mukha at sinabing, hayaan silang mag-ulat. Ang bagay na ito ay hindi maaaring itago, at hindi rin kailangan. Ang kailangan nating gawin ngayon ay gawin ang lahat ng ating makakaya para mailigtas itong 436 na bata. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng conference room. Tumakbo ang isang nurse, Director Tanner, lumabas na ang resulta ng investigasyon mula sa General Office. Mabilis na tumayo si Lord Tennant at nagtanong, ano ang sabi nila? Sumagot ang nurse, sabi ng General Office, may nakita silang lason sa mga pinggan sa kantin ng Experimental Primary School. Ngayon ay maaari na nilang kumpirmahin na may sadyang nilason sila. Nagpadala rin sila ng ilang sample. Bang! Marahas na hinampes ni Lord Tennant ang mesa at umungal, sino ang walang pusong hayop na nang ahas na lasunin ang mga bata. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 436 na buhay dito. Umiling si Elinda, hindi ka panipaniwala, may mga taong yuyuko ng napakababa. Naikuyom din ni Joanne Holman at ng iba pa ang dalawa nilang kamao, ang lamig ng mukha. Huminga ng malalim si Lord Tennant, pinigilan ang kanyang panloob na galit, at nagtanong, nakuha na ba ang mga sample para sa pagsubok?
Sagot ng nurse, nakuha na ito for testing, tinatayang aabot ng kalahating oras bago lumabas ang resulta. Laird Tennant gritted his teeth and said, "Okay, then wait another half hour." Unti-unting lumipas ang oras at hindi nagtagal ay 8:00 na ng umaga. Sumugod ang nurse dala ang test report, Director Tanner, lumabas na ang resulta ng test. Tingnan ko. Kinuha ni Laird Tennant ang test report at sinimulang suriin ito. Makalipas ang ilang minuto. Bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon, sigurado ka bang walang depekto ang pagsubok? Ang sample na ito ay naglalaman ng 46 na uri ng lason, pati na rin ang 13 uri ng trace elements. Sumagot ang nurse, ilang beses itong sinubukan ng lab, at pareho ang resulta sa bawat pagkakataon. Kinuha din nina Elinda, Joanne Holman, at iba pa ang test report at nagsimulang magbasa. Nang makita nila ang resulta ng pagsusulit, sila rin ay natigilan. Kabanata 368, Kabanata 368, Panganib na lumulutang. Inis ka ni Laird Tennant ang lahat ng naruroon at nagtanong, mayroon bang sinuman dito na may paraan para gamutin ang mga bata? Umiling si Elinda at sinabing, Director Tanner, napakaraming uri ng toxins at trace elements. Ang paglutas ng mga ito ng isa-isa ay magiging napakahirap. Nagsalita din si Joanne Holman, bagaman naalis ko na ang maraming lason noon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganoong lason. Kaya, hindi rin ako makapagbibigay ng lunas para sa mga bata. Umiling din sina Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele, halatang talo. Tumingin sa paligid si Direk Tanner sa lahat ng naruroon at sinabing, kayo ang lahat ng pinakamahuhusay na doktor sa mga pangunahing ospital ng River City, hindi ba kayo makakagawa ng magandang plano sa paggamot? Sinabi ng isa sa mga doktor, Director Tanner, para mawala ang mga lason sa katawan ng mga batang ito, kailangan nating gumawa ng isang antidote. Gayunpaman, ang paghahanap ng tamang antidotes ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Posible ang ilang buwan o kahit isang taon. Ngunit buhay ng mga bata ang nakataya, at hindi kami makapaghintay ng ganoon katagal. Sinabi ng isang babaeng doktor, ang katawan ng isang bata ay hindi katulad ng isang may sapat na gulang, at hindi makatiis sa mga bulag na pagtatangka sa paggamot. Bago tayo makabuo ng magandang solusyon, hindi tayo nang ahas na gumawa ng anumang aksyon ng padalos-dalos. Director Tanner, hindi pa kami nakakita ng ganoong sitwasyon, at wala kaming kapangyarihang tumulong, sabi ng isang doktor na may gintong rimmed na salamin. Napabuntong hininga si Joanne Holman, Director Tanner, sa puntong ito, wala tayong magagawa kundi humingi ng tulong sa aking guro. Nang marinig ang mga salita ni Joanne Holman, nagulat si Laird Tennant, si Manuel Bennett ba ang tinutukoy mo? Oo. Malakas na tumango si Joanne Holman at sinabing, napakataas ng kasanayan ng aking guro sa medisina, at marahil ay makakahanap siya ng paraan upang mailigtas ang mga bata. Sinabi rin ni Cyril Clancy, ako ay lubos na nagtitiwala sa mga kasanayan sa medisina ng aking guro. Hanggat siya ang bahala sa bagay na ito, ang mga batang ito ay tiyak na maliligtas. Manuel Bennett. Sino si Manuel Bennett? Saang ospital siya galing? Mailigtas ba niya talaga ang mga batang ito? May pagdududa ang tanong ng isang doktor mula sa ibang ospital. Sinabi ni Laird Tennant, si Mr. Bennett ay ang honorary vice president ng ating Central Hospital, at tulad ni Elder Holman, nagsasanay siya ng tradisyonal na gamot. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakataas, at napagaling niya ang maraming mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Sabi ng isa pang doktor sa ospital, kahit ang maraming eksperto at iskolar dito ay walang paraan para tumulong, may magagawa ba talaga itong lalaking tinatawag na Manuel Bennett? Oo, maaaring gamutin ng tradisyonal na gamot ang mga maliliit na karamdaman, ngunit sa mga ganitong malubhang kaso, tila walang silbi. Sa tingin ko, sa halip na umasa sa Manuel Bennett na ito, dapat nating subukang makabuo ng isang plano sa paggamot para sa mga bata. Maraming sikat na doktor ang kilala ko sa China at sa ibang bansa, ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa Manuel Bennett na ito.
Dahil kahit ako ay hindi pa naririnig tungkol sa kanya, natatakot ako na ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay maaaring hindi masyadong mahusay. Maliban sa mga doktor mula sa Central Hospital, ang mga doktor mula sa iba pang mga ospital ay lahat ay nagsalita, na nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala sa mga medikal na kasanayan ni Manuel Bennett. Mga bastos kayo. Anong pinagsasabi niyo? Biglang nagalit si Joseph Hans, dahil hindi mo kayang gawin ito ay hindi nangangahulugang hindi magagawa ng aking guro. Namula ang mukha ni Cyril Clancy sa galit, ang aking guro ay isang tunay na divine doctor, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay pambihira. Ang iyong tinatawag na mga dalubhasa at iskolar ay hindi man lamang maihahambing sa aking guro. Isang doktor mula sa Central Hospital ang humakbang upang mamagitan, lahat, huwag makipagtalo. Normal na pagdudahan mo ang mga kasanayan ni Mr. Bennett sa medisina dahil hindi mo ito nakita. Gayunpaman, masisiguro ko sa inyong lahat na ang mga kasanayang medikal ni Mr. Bennett ay talagang kamangha-mangha at may kakayahan siyang buhayin ang mga patay. Sa tingin ko dapat nating hilingin kay Mr. Bennett na pumunta at subukan ito. Subukan mo. Tumikim ang isang matandang doktor, ang mga batang ito ay nasa napakadelikadong sitwasyon ngayon, paano kung mabaigo ang pagtatangka? Ako ba ang iyong Central Hospital? Nagdilim ang mukha ni Elinda, at malakas niyang sinabi, buong tiwala ako sa kakayahan ni Mr. Bennett sa medisina, at kung may problema, ako ang mananagot. Maaari din nating tanggapin ang responsibilidad. Si Joanne Holman at ang iba ay sumigaw din. Nakikitang mag-aaway na naman ang magkabilang panig. Tama na, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Hinampas ni Laird Tennant ang mesa at sumigaw, lahat, naniniwala man kayo kay Mr. Bennett o hindi, buong tiwala ako sa kanya. Tatawagan ko si Mr. Bennett ngayon at hilingin sa kanya na pumunta dito. Sa sinabi nito, kinuha ni Laird Tennant ang kanyang mobile phone at tinawagan si Manuel Bennett. Kasabay nito, Mountain City, Lance Hotel. Sa isang marangyang suite, si Manuel Bennett ay nakaupo sa kama at nagmumuni-muni. Ngunit sa sandaling ito lamang, tumunog ang cellphone sa bedside table. Biglang nagising si Manuel Bennett, kinuha ang cellphone sa bedside table at nakitang si Laird Tennant ang tumawag kaya sinagot niya ang telepono. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, dumating ang nag-aalalang boses ni Laird Tennant. Mr. Bennett, mangyaring iligtas kami. Nang marinig ang boses ni Laird Tennant, biglang nagulat si Manuel Bennett, save what? Sinabi ni Laird Tennant, Mr. Bennett, maaaring hindi mo alam ito. Mula kagabi hanggang ngayon, may kabuuang 436 na bata ang naipadala sa ating Central Hospital. Ang lahat ng mga batang ito ay nahawaan ng bagong uri ng virus, at ang sitwasyon ay lubhang kritikal ngayon. Sa susunod na ilang minuto, maikling sinabi ni Laird Tennant kay Manuel Bennett kung ano ang nangyari mula kagabi hanggang ngayong umaga. Matapos pakinggan ang mga salita ni Laird Tennant, biglang naging seryoso ang mukha ni Manuel Bennett, at sinabi niya, Director Tanner, ang ibig mong sabihin ay may sadyang nilason at naging sanhi ng pagkalason sa lahat ng 436 na bata. Oo, iyon ang ibig kong sabihin. Sumagot si Laird Tennant, pagkatapos ay nagpatuloy, Mr. Bennett, hindi pa nagtagal, nag-imbita ako ng mga eksperto mula sa 32 ospital sa River City upang talakayin kung paano gagamutin ang mga batang ito. Ngunit hanggang ngayon, walang makapagbibigay ng kasiyasyang plano sa paggamot. Wala talaga akong choice, kaya kailangan kong humingi ng tulong sa iyo. Kung mapapagaling mo ang 436 na mga bata na ito, agad akong bababa sa pwesto, at hayaan kang maging dean. Sinabi ni Manuel Bennett, Director Tanner, hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa mga bagay na ito. Kaibigan kita, at humingi ka ng tulong sa akin, syempre, tutulungan kita. At saka, buhay ito ng 436 na bata, natural na hindi ako uupo. Gayunpaman, hindi ko magagarantiya na gagaling ang mga batang ito sa ngayon, ngunit babalik ako para suriin ang sitwasyon at gumawa ng plano. Okay. Masayang sumagot si Laird Tennant, saka nagtanong, Mr. Bennett, gaano katagal bago dumating?
Sinabi ni Manuel Bennett, nasa Mountain City ako ngayon, kung sasakay ako ng eroplano, aabutin ng hindi hihigit sa 2 oras bago makarating sa River City. Good, hihintayin kita. Ham. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Manuel Bennett ang telepono. Tumingin siya sa bintana at bahagyang kumunat ang noo. Ako ay orihinal na nagpaplano na pumunta sa 3 ilog ngayon upang ayusin ang mga account sa Perkins family. Ngunit ngayon ay may nangyari sa River City at ito ay kailangang maantala. Oh well, hayaang mabuhay ang mga tao ng pamilya Perkins ng ilang araw pa. Ang kanilang buhay ay hindi maihahambing sa buhay ng 436 na mga bata. Sa pag-iisip nito, bumangon si Manuel Bennett sa kama, lumabas ng silid, at kumatok sa pintuan nina Lily Tisdale at Barden Bard. Maya-maya, bumukas ang pinto, lumabas sina Lily Tisdale at Barden Bard. Tuwang-tuwang sabi ni Barden Bard, Brother Bennett, maaga ba tayong aalis papuntang Three Rivers? Umiling si Manuel Bennett, at sinabing, hindi tayo pupunta sa 3 ilog, ngunit babalik sa River City. Para saan ang babalik natin sa River City? Mukhang nalilito si Barden Bard. Si Lily Tisdale ay mukhang tuliro rin. Sinabi ni Manuel Bennett, may nangyari sa River City, kaya kailangan nating bumalik. May nangyari na naman sa River City. Nagbago ang mukha ni Barden Bard, are we going back to kill someone again? Hindi pumatay, ngunit negal iligtas. Sumagot si Manuel Bennett, pagkatapos ay sinabi, Tara, bumalik sa River City. Pagkasabi nito, umalis si Manuel Bennett, kasama sina Lily Tisdale at Barden Bard, sa hotel. Kabanata 369, Kabanata 369, Malalim na kawalan ng pag-asa. Bandang 9:00 ng umaga. Divine River Garden. No. 8 Villa. Nag-aalmusal sina Julia Stewart at Prajna Bates. Ngunit sa sandaling ito, nag-pop up ang mga alerto ng balita sa kanilang mga mobile phone na nakalagay sa mesa. Kinuha ni Julia ang cellphone niya, biglang nagbago ang mukha niya. Nagmamadali niyang sinabi, Prajna, mabilis na buksan ang TV at tumutok sa channel ng balita. Ate Stewart, gusto mong manood ng balita? Mukhang nalilito si Prajna, pagkatapos ay tumakbo sa sala, kinuha ang remote control, binuksan ang TV, at itinutok ito sa channel ng balita. Sa TV, ipinapalabas ang balita sa umaga. Mga minamahal na mamamayan at kaibigan, bandang 9:00 kagabi, biglang nakaranas ng malawakang insidente ng pagkalason ng River City. Mula kagabi hanggang kaninang umaga, ilang mga bata ang ipinadala sa River City Central Hospital para sa emerhensyang paggamot, ngunit sa ngayon, walang palatandaan ng pagbuti ng kanilang kalagayan. Ayon sa maaasahang impormasyon, lahat ng mga batang ito ay nagmula sa River City Experimental Primary School, na nangangahulugang maaaring may sinasadyang pagkalason. Nang makita ang balita sa TV at ang mga numerong minarkahan sa LED screen, parehong nagulat sina Julia at Prajna. Nalasan ang mga bata. Nanginginig si Prajna, oh my God, napakalaking insidente ang nangyari sa River City. Sino ang kasuklam-suklam na tao na sadyang lumalason at nanakit sa napakaraming bata? Mahigpit na kumunat ang kilay ni Julia, kung may mangyari sa mga batang ito, hindi ko alam kung ilang pamilya ang masisira. Sabi ni Prajna, kung nandito si Mr. Bennett, baka may paraan siya para tretuhin ang mga batang ito. Sinabi ni Julia, makikipag-ugnayan ako kay Manuel Bennett ngayon at hilingin sa kanya na bumalik sa lalong madaling panahon. Dahil doon, dali-daling kinuha ni Julia ang kanyang mobile phone at tinawagan si Manuel Bennett. Mabilis na sinagot ang telepono. Manuel, tapos ka na ba sa trabaho mo? Nag-aalalang tanong ni Julia. Tapos na. Dumating ang boses ni Manuel. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Julia at nagtanong, maraming bata sa River City ang sama-samang nalasan. Alam mo ba ang tungkol dito? Sagot ni Manuel, nakipag-ugnayan na sa akin si Direk Tanner. Papunta na ako ngayon sa airport, naghahanda na bumalik sa River City. Tumango si Julia at sinabing, sige, Manuel, gawin mo ang lahat para mailigtas ang mga batang iyon. I'll try my best. Sige, hihintayin ko ang pagbabalik mo.
Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba ni Julia ang telepono. Anong sabi ni Kuya Bennett? Lumapit si Prajna. Sumagot si Julia, sinabi ni Manuel na tapos na siya sa kanyang trabaho at pabalik na siya sa River City. Ang galing! Napabuntong hininga si Prajna at sinabing, sana ay mapagaling ni Kuya Bennett ang mga batang iyon. Star City Entertainment Group. Tanggapan ng Pangulo. Si Nancy Maddox ay nakaupo sa harap ng kanyang desk sa opisina, matamang nakatitig sa balitang naglalaro sa kanyang computer, ang kanyang misla na maliliit na kamay ay nakakuyom sa mga kamao ng hindi namamalayan. Napakaraming bata ang nalasan, nakakatakot. Huminga siya ng malalim, ibinaling ang tingin sa bintana, at bamulong, Manuel, dapat may paraan ka para pagalingin ang mga batang ito, tama. South Coffee Shop. Likod bahay. Hawak ni Betty Stewart ang kanyang mobile phone, nanunood din ng balita. Nang makita niya ang mga larawan sa balita, ang kaawa-awang pagpapakita ng mga bata, naramdaman niyang kumirot ang kanyang puso. Tumangala siya sa langit, bumulong-bulong, Malan, bumalik ka kaagad, kailangan ka ng mga batang ito. Samantala, sa pinakamalaking parisukat sa River City, Prosperity Square. Sa isang malaking LED screen, ang balita ay ini-broadcast. Noong una, iilan lang ang nakapansin dito. Unti-unting dumami ang nagkukumpulan. Napuno ng mga tao ang buong Prosperity Square. Diyos ko, napakaraming bata ang nalasan sa River City. Paano nangyari ang ganoong kalaking bagay? Sinong hayop ang lamason sa mga batang ito? Napakawalang puso. Wala ba talagang doktor na makakagamot sa mga batang ito? Lahat ito ay buhay, sino ang makapagliligtas sa mga batang ito? Bal isang nag-uusap ang mga tao. Uusap ang mga tao. Sa loob ng ilang panahon, kumalat sa buong River City ang balita ng sama-samang pagkalason ng mga bata. Halos lahat sa River City ay binibigyang pansin ang bagay na ito. Bandang 10:00 na ng umaga. River City Central Hospital. Sa loob ng meeting room. Tahimik ang buong conference room, at nag-aalala ang lahat. Sa panahong ito, lahat ay tinatalakay ang mga plano sa paggamot, ngunit wala pa ring solusyon. Director Tanner, hindi mo man lang ba tinawag na Manuel Bennett ang batang iyon? Bakit wala pa siya? Natatakot ba siya at hindi nang ahas na lumapit? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang isang doktor. Mukhang kailangan pa nating umasa sa ating sarili para tretuhin ang mga batang ito. Hindi natin maasahan ang lalaking ito. Ngumisi ang isa pang doktor. Itong lalaking ito ay isa ring sikat na doktor, ngunit hindi man lang siya nagpapakita sa ganoong kritikal na sandali. Wala siyang etika sa medisina. Hoy, hindi ba normal ito? Napakalaki ng usaping ito, sinong maglalakas loob na manindigan? Kung may mali, hindi maliit ang responsibilidad. Ang iba pang mga doktor ay kinukutya at kinukutya din. Tumahimik kayong lahat. Umungol si Lord Tennant, pinandilatan sila, at galit na sinabi, kakasabi ko lang napapunta na si Mr. Bennett dito. Si Mr. Bennett ay may mabait na puso at hindi pangkaraniwang mga kasanayan sa medikal, ngunit hindi niya ginamit ang mga ito upang habulin ang katanyagan at kapalaran. Pero paano naman kayo? Ang bawat isa sa inyo ay isang nangungunang nagtapos ng medical university. Kung hindi isang master, pagkatapos ay isang doktor, kung hindi isang dalubhasa, pagkatapos ay isang akademiko. Ngunit kapag nahaharap sa isang malaking kaganapan, hindi kayo makakatulong sa lahat. Kung ikukumpara kay Mr. Bennett, wala kayo. Agad namang namula ang mga sinabi ni Lord Tennant sa maraming mga doktor sa silid, na naghuhumindig sa galit. But the key point is that what Lord Tennant said is true. Hindi talaga nila kayang gamutin ang mga batang ito, kaya hindi nila ito mapabulaanan. Nagpatuloy si Lord Tennant, bukod dito, si Mr. Bennett ay walang obligasyon na kumilos ng kinakailangan. Kaya, kahit hindi dumating si Mr. Bennett, hindi mo ito lugar para magtsismisan dito. Bago pa siya makatapos, itinulak ang pinto ng conference room. Sumugod ang isang nurse, hindi maganda, may malaking nangyari. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Lord Tennant. Sumagot ang nurse, ngayon lang, nagsimulang kumbulsyon ang mga bata, mataas at mahina ang lagnat,
at bumubula ang bibig. Ayon sa pagsusuri, bumababa pa rin ang vital signs ng mga bata, natatakot ako. Sa puntong ito, ang nurse ay hindi nang ahas na magpatuloy. Anong kinatatakutan mo? Sabihin mo na lang. Halos mabaliw si Lieutenant. Magsalita ka. Huwag kang mautal, iluwa mo. Naghiyawan din ang ibang mga doktor sa inis. Pinunasan ng nurse ang luha, baka hindi makalipas ang mga bata ngayong hating gabi. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito. Napabuntong hininga ang lahat ng tao sa kwarto. Ang mga salita ng nurse ay umaalingaw sa kanilang mga tainga, iniiwan silang nanginginig at basang-basa sa malamig na pawis. Kung hindi makalipas ang mga bata ngayong gabi, mamamatay sila. Kung talagang maraming bata ang namamatay, ang kanilang mga karera ay tapos na. At saka, kung mag-iimbestiga ang East Nation government, mabibigat ang responsibilidad nila. Kung tungkol sa mga pamilya ng mga bata, malamang na magdulot ito ng malaking kaguluhan. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay napuno sila ng matinding kawalan ng pag-asa. Kabanata 370, Kabanata 370, ibigay mo ang lahat. Thud. Napasandal si Lieutenant sa isang upuan, bumulong sa sarili, 11:00 na. Ibig sabihin 13 oras na lang ang natitira sa atin. Kahit bumalik si Mr. Bennet, kaya ba niyang iligtas ang napakaraming buhay ng mga bata sa loob ng 13 oras? Maging ang mga naniwala sa mga kasanayang medikal ni Manuel Bennet, tulad ni Elinda at Joan Holman, ay nabigla, pakiramdam na walang kapangyarihan sa sandaling ito. Kung tutuusin, imposibleng may makapagligtas ng napakaraming pasyente sa loob lamang ng 13 oras. Kahit na si Manuel Bennet ay isang banal na doktor na may pambihirang mga kasanayan sa medikal, magiging mahirap para sa kanya na magawa ito. Pero ngayon, wala na silang choice kundi ang umasa kay Manuel Bennet. Nagkaroon ng katahimikan saglit. Biglang, nagsimulang mag-vibrate ang phone ni Lieutenant sa mesa. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumayo si Lieutenant at excited na sinabi, kakatawag lang ni Mr. Bennet. Papunta na siya sa ospital. Halika, puntahan natin si Mr. Bennet. Dahil doon, dumiretso si Lieutenant sa labasan ng conference room. Si Elinda at Joan Holman at ang iba ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Tara at tingnan natin kung paano ginagamot ng Dr. Bennet ang mga batang ito. Hanggat kayang pagalingin ng taong ito ni Manuel Bennet ang mga batang ito, handa akong sumuko sa kanya. Sumunod din ang ibang mga doktor sa ospital. Hindi nagtagal, dumating si Lieutenant at ang iba pa sa pasukan ng ospital. Nakita nila na ang pasukan ay siksikan sa mga tao. Nariyan ang mga magulang ng mga bata, mga reporter at media, at mga miyembro ng publiko na dumating upang manood ng kaganapan. Ang mga kawani ng General Office ay nagpapanatili ng kaayusan. Nang makitang lumabas si Lieutenant at ang iba pa, maraming reporters at media personnel ang sumugod. Director Tanner, kumusta na ang mga bata ngayon? Labis ang pag-aalala ng mga taga-Ilog City sa isyung ito. Director Tanner, nakaisip ka na ba ng plano sa paggamot? Kaya mo bang pagalingin ang mga batang ito? Nagsimulang magtanong ang mga reporter at media. Walang itinago si Lieutenant at totoo niyang sinabi, ang mga bata ay nasa kritikal na kondisyon ngayon, at wala kaming naisip na anumang magandang plano sa paggamot. Ngunit inimbitahan namin ang nangungunang doktor ng River City na gamutin ang mga bata. Naniniwala ako na hanggat kumikilos ang banal na doktor na ito, may pag-asa para sa mga batang ito. Narinig ang mga salita ni Lieutenant. Biglang nagkagulo sa pinangyarihan. Ang iba ay nababalisa, ang iba ay kinakabahan, at ang iba ay umaasam. Director Tanner, sino ba talaga itong top doctor sa River City na sinasabi mo? Mas mataas pa ba ang medical skill niya kaysa kay Dr. Holman? Tanong ng isang reporter. Sumagot si Joan Holman, ang mga kasanayang medikal ng aking Panginoon ay higit na mataas kaysa sa akin. Ni hindi ko may kumpara sa kanya. Kaya kailan darating itong banal na doktor? Tanong ng isa pang reporter. Sumagot si Lieutenant, malapit nang dumating ang banal na doktor. Sa sandaling iyon,
Isang taxi ang dumaan mula sa malayong lugar at huminto sa hindi kalayuan. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ng sasakyan sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, at Barden Bard. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, hindi napigilan ni Barden Bard na mapasigaw, "Holy she asterisk T, ang daming tao." Sabi ni Lily Teasdale, "Parang big deal ito. Dumating na ang banal na doktor." Sa puntong ito, nakita ni Lieutenant si Manuel Bennett at napabulalas ng may kagalakan, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang ibang mga taong naruroon ay sumulong din. Gayunpaman, nang makita nila si Manuel Bennett, bukod sa mga pamilyar sa kanya, lahat ay natigilan. Noong una ay inakala nila na ang banal na doktor na binanggit ni na Lieutenant at Joan Holman ay isang napakatandang tao. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay isang binata. Sa makatuwid, ang lahat ay naging may pag-aalinlangan sa mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett. "Mr. Bennett, salamat at nandito ka. Guro, kailangan mong iligtas ang buhay ng mga batang ito." Sina Lieutenant at Joan Holman ay naiyak sa kanilang mga mata. "Gagawin ko ang lahat." Sumagot si Manuel Bennett at saka sinabing, "Dalhin mo ako para makita ang mga bata." "Sige, sige, Mr. Bennett, please come this way." Paulit-ulit na tumanggaw si Lieutenant at nagmamadaling inakay si Manuel Bennett patungo sa ospital. "Director Tanner, pasukin mo kami para makita kung ano ang nangyayari. Gusto naming i-broadcast ang buong proseso ng paggamot ng banal na doktor na ito." "Oo, Director Tanner, papasukin mo kami." Ang mga tao sa River City ay binibigyang pansin ang bagay na ito. Ang mga reporter at mga tauhan ng media ay patuloy na nagsusumamo, na gustong sundan sila. Saglit na nag-isip si Lieutenant at itinuro ang dalawang babaeng reporter, "Pwede kayong dalawa pumasok, pero ang iba sa inyo ay manatili sa labas." Pagkatapos nito, pumasok sa ospital sina Manuel Bennett at Lieutenant at ang iba pa. Pagpasok sa ospital, nakita nilang maraming higaan ang nakalagay sa bulwagan. Isa-isang nakahiga ang mga bata na walang malay sa kama. Dir-diretsyong naglakad si Manuel Bennett at kinuha ang pulso ng isa sa mga bata. Ang dalawang babaeng reporter, ang isa ay nagsu-film at ang isa ay nag-uulat ng live. "Hey, anak, hindi mo na kailangan kunin ang pulso. Nakalabas na ang check report kung gusto mong makita." Ngumisi ang isang lalaking doktor at nag-abot ng check report. "Hey, nandito na siya. Might as well let him put on a show since everyone is watching." Gaano kaya kahusay ang medical skills ng batang ito? Ni wala pa siyang balbas. "Director Tanner, Elder Holman, binibili ninyo ang batang ito." Ang iba pang mga doktor na naruroon ay nagpahayag din ng kanilang paghamak at paghamak. Gayunpaman, hindi pinansin ni Manuel Bennett ang mga taong ito at nag-concentrate sa pagkuha ng pulso ng bata. Karaniwan, masasabi ni Manuel Bennett ang sitwasyon ng isang pasyente sa loob ng ilang minuto ng pagkuha ng kanilang pulso. Ngunit sa pagkakataong ito, inabot siya ng mahigit 10 minuto upang matapos ang pagkuha ng pulso. "Mr. Bennett, kumusta ang kalagayan ng bata?" Sabik na tanong ni Lieutenant. Sumagot si Bennett, "Ang katawan ng batang ito ay naglalaman ng 46 na pambihirang lason at 13 bakas na elemento. Bukod dito, ang kalagayan ng bata ay lubhang kritikal. Kung hindi siya nakatanggap ng napapanahong paggamot, natatakot ako na hindi siya lampas sa 12 ngayong gabi." Nang marinig ito, napatulala ang lahat ng naroon. Ang mga resulta ay pareho sa kung ano ang kanilang natagpuan. Ang pangunahing punto ay nagumugol sila ng maraming pagsisikap upang maabot ang konklusyong ito. Ngunit hindi nila inaasahan na ang batang ito ay magkakaroon ng parehong mga resulta sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng pulso. Saglit, ang mga doktor mula sa iba pang mga ospital ay tumingin pataas at pababa kay Manuel Bennett. Mukhang may mga kakayahan talaga ang batang ito. "Guro, mailigtas mo ba ang mga batang ito?" Nagmadali din si Joan Holman na magtanong. "Kaya ko silang iligtas." Kumpiyansa na tumanggaw si Manuel Bennett. "Talaga? Mail iligtas mo talaga sila." Natuwa agad si Joan Holman. Tumaas din ang pag-asa ng iba pang naruroon.
Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, gayunpaman, napakaraming bata na may lason. Ang pagsisikap na pagalingin silang lahat bago maghating gabi ngayong gabi ay isang hamon para sa akin. Mr. Bennett, pakiusap. Master, pakiusap. Sina Lord Tennant, Joan Holman, at ang iba pa ay sabay-sabay na yumuko. Ibibigay ko ang lahat. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at saka sinabi, Elder Holman, Mr. Clancy, Mr. Hans, Mr. Steele, bibigyan kita ng Race 8 ngayon. Dapat mong agad na kunin ang gamot ayon sa Race 8 na ito at magtimpla ng sabaw ng gamot ayon sa dami ng tao at dalhin ito sa ospital. Para sa bawat batang gagamutin ko, papakainin mo sila ng isang mangkok ng gamot. Oo. Si Joan Holman at ang iba ay sabay-sabay na tumugon.